Ay, isang magandang araw po sa inyong lahat. Munting kalaman niya pala. Nako, John Vic. Sabi, dumating daw ang may-ari ng Pilipinas. Walang iba, kundi si John Vic Remulla. Alam nyo kasi mga kaibigan, yung rally na yon, hindi na kung ano pa ba gayon, ba't sila nag-rally? Bayad man yun o hindi, pero yung iba doon, kita-kita nyo na ba ang sinisigaw para sa taong bayad? Di ba? Sabi niya nila, ang Pilipinas nasa democratic na bansa tayo. Libre ka, malaya kang magsalita. Pero kung may isang, sabi niya nila, parang ang, ikaw, parang kang hari kung dumating doon, na itong si Remulla, na kala mo pag dumating doon, ay nakaganon pa. Alam mo yung naagano na gesture, kasi alam nyo mga kaibigan, pag naagano na gesture ng isang tao, kahit i-search nyo, kayabangan yun, paghahamon yun. Di ba? Kahit sabihin mo yun ang pinaka-signature niya, paghahamon yun. Paano mo sinasabi, ay ano naman, di ba? Bigyan ko kayo example na ganun yung tao. Ano maramdaman mo? Ikaw kausap ka, seryoso ka, nakikipaghayag sa kanya, ganyan siya. Depende sa sitwasyon. Halimbawa, sa dalawa lang kayo, nakaganon, okay lang, magkaibigan kayo. Pero halimbawa, nag-ano ka ng saloobin mo, taong bayan, lalo na yung mga korupsyon na pinag-uusapan, hindi naman sila nag-rally kung ano lang yung, kaya nga, siguro, pagpalagay natin, BBM resign sila, no? Bakit? May masama ba doon sa pinahayag nila? Kung yun ang saloobin nila? Basta, wag lang sila gagawa ng mga karahasan. Nakita nyo? Diba? Ibig sabihin, saloobin nila yun Yung sinisigaw ng iba doon, hindi na naman BBM resign maayos yung plataforma ng administrasyon. Ayusin. Di ba nagsimula yan sa INC rally? Nagsimula sa ibang rally pa rin yan. Na ano mga sinisigaw ng tao? Ano yung mixture at ano yung essence ng sinisigaw ng tao? Iba't ibang title. May mga democracy, for transparency, may ganyan. May for ano, ganyan. Pero iisa lang yung konteksto, iisa lang yung tao doon yung pangungusap ng kilusan para doon sa bayan na kung saan nakita nila hindi maayos. Hindi katulad ng rally ito na kung saan yung panahon nila Duterte, panahon ng Pinoy, di ba may nag-rally si Renato ata yun, na talaga ang pinagdalaban niya yung gusto nila. Hindi ito pumapabor ngayon, di ba ang tao dati pag nag-rally, galit na galit yung mga tao. Tama, mali? Yan na naman mga bayaran. Mga bayaran, nag-rally na naman yung mga bayaran. Di ba galit na galit yung tao pag may nag-rally? Ngayon, iba, di ba? Tuwang-tuwa yung tao pag may nag-rally. Sumasama pa nga sila Anong katibayan? Nakikita natin, di ba? Ibig sabihin, kahit sa social media, puro heart. Hindi niya puro heart. Maliban na lang yung mga mapagpaimbabaw. Halimbawa, kung naalala nyo, yung rally ng INC, ang daming bumatikos na religion. Anong sabi nila? Lalo na yung nakakalaki. Anong sabi nila? Ay, iglesia anya, napupolitika, yan ba sa Diyos? Yan ba sa religion? Pero sila ngayon, doon sa rally kagahapon, November 30. Ultimo mga nasa simbahan, alagad ng simbahan, nandoon sa rally. So ano ibig sabihin nun? Yung iglesia ni Cristo, pupunahin nyo kasi sa Diyos sila, nag-rally sila. Kayo. Yung sa iglesia ni Cristo, panawagan, tama yung sa kanila, panawagan pag-destabilize tapos gano'n, yun ang paimbabaw. Ibig sabihin, pero ano pa man din yan? Ano pa man panawagan na yan? Huwag kang gesture sa harap ng tao na ganun ka. John Vic. Kasi alam niyo bakit? Kaya nga nag-rally yan, gusto iparamdam sa pamahalaan, yung hinain nila. Maski naman si Junior nagsabi, di ba? Okay lang, karapatan nyo yan. Sige, di ba? Nasa institution yan nasa nasa batas yan di ba? Tapos gaganong-ganong ka, ano yun, para kang may-ari ng Pilipinas? Di ba? Ito muna si Percy, panoorin mo natin to bago ko pag-initin ang ulo nyo. Di ba? Talaga may mga talagang sablay ang tao, no? Makikita mo yung layunin nila dun sa texture, sa pangungusap ng kanilang binibitawan, no? Makikita mo talaga yung tao kung talaga may malasakit sa bayan o pang sariling interest lang ang gusto nila, no? Ito, panoorin mo natin to si Percy, ewan ko sinong Percy to, no? May punto naman siya dito, pero tingpahingan nyo. Pero sigurado ako, sinusubaybayan nyo itong latest teleserye na walang kakwenta-kwenta. Ang title ng teleserye, Tunay na Kapatid. Ang tunay na kapatid, si Diyos Marcos, kaya si Amy. Di ba? Isang teleserye kung saan lahat sila
kontrabida. Bakit kayo? Ano kayo? 'Di ba? Kasi kung talaga sumisigaw kayo ng para sa bayan, noon nyo pa dinidikdik yan mga yan. Hindi yung kung kailan ngayon mainit na doon kayo. Kasi nakita nila yung peak Nakita nila kung saan yung tao patungo Saan direksyon ng tao, saan tutungo yung issue Kaya alam nyo na kung saan yung issue nyo, kung sasakay. Yung dati, sisimula pa lang yan, alam na namin kung saan kami sasakay Kayo, hindi nyo alam kung saan kayo sasakay. Di ba? Hindi nila alam kung yung mga pink, hindi nila sasakay Dito ba kami kay Marcos? Pag kay Marcos kami, teka muna. Dito, sinuka namin dati to, di ba? Hindi naman kayo ay mga pink. Dito kami, pag BBM resign naman, ako si Sara papalit, hindi po pwede. Di ba? Alam mo yun, hindi namin maramdaman yung para saan yung sa amin. Dito, puro kay Sara, puro kay BBM. Sige, Aber, sige, puro sa inyo. Tama, sige, kayo na. Gusto mong palabasin sa na yun, bawal ang dynasty. Wag si Sara, wag si Duterte, wag si Marcos, sige. Gusto nyo kayo. Asan yung para sa amin? Di ba? And while we are watching this teleserye unfold, napapabayaan ng gobyerno yung dapat trabahong ginagawa niya. Panagutin ang mga nagnakaw, ikulong ang mga nangulimpat sa kabanang bayan, at maglagay ng reforma para tiyaking hindi na ito mauulit. Tignan mo, ano yung reforma gagawin niya? Tignan mo yung reforma gagawin niya. Puro family drama. Puro iringan ng magkakapatid. Pagpilinan ninyo, ito man ay team kasamaan o team kadiliman, what do they have in common? Pareho silang iisang pamilya lamang. Kapag ang kapangyarihan nasa kamay lamang ng iilan, kapag ang kapangyarihan sila lamang ang may hawak, magtatakipan sila. Ikukonsinti nila ang isa't isa at sa dulo, magkukonsabahan pa sila para pag nakawan tayo. Kanina, mayroon akong kausap na isang senior citizen. Hindi ko na po sasabihin yung pangalan ng Mitch Valdez. She was there, EDSA 1. Bahagi ng EDSA 2 at narito muli ngayon sa EDSA. Ano ang theme song ng Philippine history ngayon? Ikot-ikot, ulit-ulit. Paulit-ulit at paikot-ikot kasi sila lamang ang nauupo sa kapangyarihan. Sino gusto mo maupo? Di ba? Kung ikot-ikot. Pero tama, may punto siya sabi niya na yung dynasty nga naman kung saan yung tatakbo, sila mga isang apelido. Yun ang ito kasi nabasa ko, ang dynasty, yung asawa ng vice mayor, mayor, anak ng councilor, kapatid ng congressman. O kaya naman, tatay ng congressman, anak ng gobernador, asawa ng mayor. Mas malinaw na paliwanag, kapag sinabi nating political dynasty, ibig sabihin, may magkakapamilya, magulang, anak, kapatid, asawa, pinsan, na sunod-sunod o sabay-sabay na tumatakbo at nanalo sa mga posisyon. Di ba? Siyempre, tatamaan ng tulpo dyan. Di ba? Alam niyo naman ang tulpo, halos tumakbo na lahat ng kanyang mga kamag-anak. Diba? Parang ginagawang pamana o negosyo, pamilya, posisyon ng gobyerno, sila lang ang nanalo dahil sa pera, koneksyon ng kapangyarihan. No? Kasi po, tama rin naman, hindi maganda yung dynasty kung ang palakad ay palpak. Pero kung ang habol nyo ay posisyon, talagang pagbabawal nyo. Ang tanong ko ngayon, madam, ano ba to si sir? Sir, ang tanong ko sa'yo, yung bang political dynasty, papabor ba yan sa inyo? Kaya mo sinusulong yan? O para sa kababayan? Sa ngayon, pabor ako sa sinasabi mong political dynasty kasi ayoko yung nakaupo. Kasi niya paulit-ulit na lang yung mga pangalan, apelidong, uupo para hawakan yung posisyon sa taong bayan. Di ba? Pero kung halimbawa, yung tao naman iaayos ng bansa, payag ako sa political dynasty. Di ba? Actually, sa Biblia, dynasty talaga yan Anak ng hari ang papalit Susunod dito Hindi po pwedeng pumalit yung kamag-anak, yung ikaw, kakapapalit yung isang kawal mo Lahat kayo, yung anak nyo papalit, yung anak nyo papalit ulit. Pag tumanda yung anak nyo papalit. Di ba? Yun ang dynasty sa kasi ang kagandahan ng dynasty po, kung depende sa pamilya, kung talagang maayos yung palakad ng para sa bayan, di ba?
Pero sa inyo, nararamdaman namin yung political dynasty hindi para sa taong bayan o para sa anumang politikong apelido. Ang nararamdaman namin sa political dynasty nyo, gusto nyo may makaupo na isa siguro sa mga kakampi nyo. Di ba? Yun ang nararamdaman namin sa likod ng panawagan yung dynasty na yan. Kaya ang tagumpay na kailangan natin, maliban sa ipakulong ang mga magnanakaw na yan, Tama. ang isang long overdue, sobrang delayed na, Alin? Anti-political dynasty. Nox naman. Payag ba kayo? Ayaw namin basta pag kayo papalit. Diba? Joke lang yun. Di ba? Malay mo naman maganda yung senadora nila. Yung senadora nila na nangangarap maging presidente. At yata yung vice president na hindi nanalo sa Caloocan. Mas sa Caloocan, hindi nanalo. Di ba? Kahit barangay talent siguro hindi mananalo. Di ba? Hindi kami papayag, sir. Sabi ko nga sabi ko yung senadora yung pinagmamalaki nyo, pambato nyo daw sa 2028 magkatambalan yata yun yung senadora nila. Alam nyo na kung kilala nyo kung sino yun. Hindi ko na babanggit yung pangalan kasi sensitive siya Oo, sensitive. Pag binabanggit pangalan niya. Hindi ko mabanggit yung pangalan. Alam nyo na yun kung sino yun. Di ba? Yun, nangangarap kasi maging presidente yon. Alam mo ba't ayaw namin doon, sir? Amin namin. Alam mo ba't ayaw namin sa inyo? Ikaw pwede pa Ito pwede pa to. Si sir. Alam mo bakit? Kasi talagang pinagdalaban niya yung karapatan ng yung talagang sasalita siya. Di ba yung kay Disaya siya nagsalita? Pwede ka, kahit konti man lang. Ayan hindi ako paano sa'yo hindi ako unfair sa'yo hindi ako ano sa'yo hindi ako talagang bias talaga sa'yo Pero yung presidente nyo na senadora, magpa-presidente, ayaw namin. Alam bakit? Okay, marami siyang alam. Okay, masipag naman siya. Okay, magaling siya, sige. Pero alam mo wala sa kanya? Alam mo sir, wala sa kanya? Yung lakas ng loob na lumaban kung bakit ang Pilipinas naghihirap. Aanuhin mo ang galing mo. Aanuhin mo ang magandang talino mo at utak mo. Kung yung pinaka-root ng bansang Pilipinas, kung bakit nabubulok ang isang puno, hindi mo kayang patayin yung ugat. Ano ba yung pinaka-ugat ng bansa sa Pilipinas? Isa dyan yung korupsyon. Pangalawa, yung krimen, mga durugista. Yung ba kaya nyo? Yung ba kaya nyo katulad ng ginagawa ni Pangulong Duterte? Hindi ako DDS Huwag niyo ako ng DDS. Yun na nakita akong bagay kay Duterte. Kaya nyo ba yon? Maging kamay na bakal? Kaya nyo yun? Hindi naman porkit kamay na bakal, tumutumba ka na. Yung magkahig karoon ka ng higpit, kung saan yung kamay mo ay talaga bakal. Hindi talagang may gawa ka na matibay dun sa kumpara sa iba. Kaya nyo yun, sir? Alam nyo ba't di kayo nanalo? Ayaw namin yun, kahit di mananalo, kahit paano patakbuhin nyo? Kasi wala silang ganong kakayahan. Pasensya na, sir. Hindi lahat ng may kakayahan, sir, kayang gawin yon. Di ba? Ang lakas ng sigawan nyo. Pero sigurado ako, sinasabi ng mga kongresista at senador, net nyo. Dynasty kami. Ba't kami papayag? Ang alam na... bakit naman si bagay, si Pinoy. Sino ba tumakbo kay Pinoy? Dynasty rin naman yun Bagay, wala na si Pinoy. Tapos si Abang Aquino na. Di ba? Huwag kayo mag-ano, sir. Baka dumating yung araw, dynasty na rin kayo pag nanalo kayo Huwag kayong magsasetan. Tapos, kasi okay lang dynasty, maganda yung panawagan mo. Pero kasi yung nakikita namin sa iyo na pagiging panawagan mo sa dynasty, hindi namin maramdaman, hindi angkop sa kinikilos nyo. Kumpara doon sa sinasabi nyo, sir. Minsan, sir, mas malakas yung pakiramdam kaysa sa naririnig namin, sir. Tatanda mo yan, sa nakikita namin, sir. Di ba? Totoo ba? Ako ba yun? Hindi. Di ba? O sige, tingnan nyo itong video nila, Timo, yung mga nasa social media, pinagtatawanan sila, parang sila nag-rally. Di ba? Kasi pinagdalaban nila, hindi alam kung ano Di ba? Totoo, dynasty kayo. Pero galit ang taong bayan. Walang taong bayan. Huwag kayo. Kung galit taong bayan, sana yung luneta na puno. Di ba? Napuno ba yung luneta taong bayan? Yung mga, alam mo nabalitaan ko doon sa luneta, yung gahapon rally, alam mo yun ang vendor doon? 100 ang vendor doon. Nakararami na 100 na yun. Ilan ang pulis doon? Bantay, ang dami, 16,000 yata. Sino-sino man nag-rally doon? 3,000 yung rally na yun. Ang konti, yung ba taong bayan? Kung galit taong bayan, sir, ang dami sana sumama sa inyo. Sir, huwag kayo magsasabi
na bagay na hindi aangkop dun sa sitwasyon. Totoo, di ba? Kung talagang maraming taong bayan na galit, hindi sana marami sumama sa inyo. Hindi naman, actually, mali pala. Kung talaga naniniwala sa inyo ang taong bayan, marami sasama sa inyo dyan. Maniniwala sa inyo. Hindi porket na manalo kayo, binoto kayo, marami naniwala sa inyo. In this historical conjuncture, hinog na ipasa after 38 years ang isang dynasty law. Payag ba kayo na after 38 years, magtagal pa? Oh, sigaw nyo na, Marcos. Ayaw na, Marcos. Sigaw nyo na. Wari pa kayo eh. Payag ba kayo ng mga Deto babies, ang mga susunod na leader ng ating pamahalaan? Payag ba kayo na itong angka na mga magnanakaw, matuloy na nasa pwersa? Pangalanan mo, sir. Ba't mo pinapangalanan? Sino ba yan? Nanguhula kami. Sino ba yan? Si Sara ba yan? Si Marcos? May pangalanan mo, okay lang sa amin. Kasi kung totoo, kapangangalanan mo yan eh, para aware yung tao eh. Ba't tayo magpangalanan? Hindi kami aware. Imbis na sasama ako sa'yo, hindi mo pinangalanan eh. Pangalanan mo. Kung Duterte ba yan, okay lang. Ibig sabihin, may batayan ka. Di ba? Pangalanan mo naman, sir. Oh. At poder na kapangyarihan. BBM. Ayun! Hindi na. BBM. Tama. Ang galing. Ang panawagan ng taong bayan. Anti-political dynasty law na... Tinawagan niya si BBM para ipatupad yung batas na yata na yon. Hindi para si BBM kontrahin. Alam ko na. Hindi ka hapon, ngayon. Kaya ano pang hinihintay mo? Certify as urgent. Kung seryoso ka, kinakailangan bukas na bukas. Sabihin mo, ang gobyerno sinecertify as urgent ang comprehensive anti-political dynasty law. Payag ba kayo? Pag sinabi kong comprehensive anti-political dynasty bill, ang sigaw nyo, ipasa. Ready? Ipasa. Mga lumang tugtugin, no? Sisigaw nyo, ipasa. Pinakamalakas, dinig hanggang Malacanang. Ayaw namin yan. Pauupuin muna namin si Sara Duterte bago namin patupad yan. Di ba? Payag kayo, tanongin kita. Payag kita, Halimbawa lang kung seryosohin na. Kung si Sara pala nanalo ngayon, payag kayo, patupad yan. Sabi ko siya, parang payag kayo, patupad yan. Anti-political bill yan. Parang hindi. No, hindi na. Kasi wala na nakaupo na si Sara eh. Di ba? Comprehensive anti-political dynasty bill. Now na, mabuhay kayo. Okay. Dito tayo kay pampahay blood. Gusto nyo? Pampahay blood kay John Vic Remulla. Alam mo, Sir John Vic, wala akong galit sa'yo. Ang sakit lang payo bilang isang mamamayang Pilipino. Sa susunod na pupunta ka sa isang rally, hindi naman pinunta mo event or paligsahan o tatagi siya ng talino, tagi siya ng judge ka, na nakaganyan ka, sir. Iba dating sa mga Pilipino, anong katunayan? Basahin mo yung social media mo, halos lahat nagko-comment sa'yo, naggalit sa'yo. Yung hand gesture mo ng ganyan, sir, panggahamon yun, sir. Marami ibig sabihin yun. Siya sabi ulit na one pic, 1,000 word. One gesture, 1,000 word, ibig sabihin. Marami nabubuo sa amin isipan na bakit nagaganon ka. Ano ka ba? May-ari ka ba ng Pilipinas? Ano ka ba? May-ari ka ng yung kami, pag-aari mo ba kami? Presidente ka ba ng Pilipinas? Yan ang mga sabi ng mga nasa comment section eh. O, panoorin mo natin ito si Kuya Park. Yung 500 na tinasabi ni Cristina Roque na kasya daw. Huwag mo na ipamukha sa mga Pilipino na mahirap sila. Kasi kayo, libo-libo ang ginagastos. At alam namin, Claire Castro, pati Cristina Roque, yung pambili nyo ng regalo at panutsi buhay na nyo, galing sa pawis ng taong bayan, mga kuwapos yung mga kaso kayo, mga ulo kayo. Anong kayo ano? Anong message mo kay John Vic Remulla na nakikita natin? Muputi na ang buhok mo ngayon, tanga ka pa rin. Iyon. Oo.
Okay na. Sa kanya. Okay na yun. Yeah? Message. Ang tapang ganito, pero kung wala na mga pulis hindi tatayo yan dyan. Kung wala mga pulisya, di tayo. Totoo naman eh. Ha? May kasama eh, no? Ang tapang pa ganito, kasi may mga kasama, pero kung walang kasama lang yan, hindi yan tatayo ng ganyan. Kaganyan yan, no? Balita ko si DJ ka daw bukas ulit. Okay lang. Walang problema, kahit si San Natran pang sumpi na ipadala niyo, okay lang sa akin. Yan si Kuya Park. Yan ako. Ang tapang na itong taong ito. Oo, bilibos tapang na ito. Yan lang. At siguraduhin niyo lang dyan na Trimulian, hindi kayo mabababa sa pwesto. Dahil pag nagkataon na kayo ay napapagsak sa inyong mga pwesto at nawala ang kain ng katarungan at bumagsak ang timbangan sa inyo, kami mismo ang babalat sa inyong mga politiko kayo maglalaho kayo. Mga ulol. Oh, last question mo. Ito talaga ang matapang. Kumpara doon sa unang salita. Puro parinig lang. Di ba yung mga dilawan? Puro parinig lang. Bumaba na kayo, mga magnanakaw. Ayaw yung pangalanan. Ito pinapangalanan niyo. Bakit? Karapatan niya yun eh. O, di ba? Sige, sige. Mamang Jombik, performance mo ni Jombik. Grabe na. Oo, Isa na lang, isa na lang. Opinion mo sa hindi ko nagbigyan ng opinion ko sa hindi ko nagbigyan ng ICC si Biel. Ang opinion ko sa ICC, kayong mga ICC, mga ulo kayong mga taga-ICC kayo, ang hilig yung makisaw-saw sa problema ng ibang bansa. Pero problema ng mismo sa Netherlands, hindi nyo mabigyan ng solusyon mga gagong mga international criminal court. Hindi di ba may narinig tayo kay Harry Roque? Ewan ko, totoo yun Ewan ko kung chismis yun Ito Sabi ni Harry Roque yata, na yung ICC daw yata, parang bumase doon sa media, sa news. Ba't ka babase sa news? Di ba? Nakita niyo ba yung ali na sisigaw doon nakaraan? Pinost ko sa page ko yun eh. Nagsisigaw-sigaw siya ng, salamat, salamat! Hindi makakalaya si Duterte. Di ba? Alam mo yun? Yeah? Dahil anak daw niya, birthday yung araw na yon, anniversary yata, etc. etc. Masaya siya na hindi na pagbigyan interim ni Pangulo Duterte yung araw ng isang araw. Ngayon, may video pala siya, yung, ewan ko totoo kasi lumabas yung video yung anak pala niya, hindi pala namatay doon sa war on drugs ni Pangulong Duterte, kundi doon yata sa mga fraternity na kasama na dawit. Nagtataka ako, bakit siya ipinaglalaban niya na masaya siya hindi lumaya si Duterte? Anak niya namatay sa fraternity, hindi naman dun sa war on drugs. Pero siya sabi niya sa war on drugs. Ano yun? Sige nga. Yung base yung ICC sa balita, pag sana makita ng ICC yon, tsaka si Aling Sheila, natandaan niyo si Aling Sheila, yung may hawak na picture, di ba? Para sabi, buhay pa doon ata yung litrato na yon, pinapatay na siya. Di ba? Parang gano'n, yung ba hindi nakikita ng ICC para i-justify man lang kahit kaunti na, oy, sinungaling yung media, talaga pinapasama si Duterte. O talaga sila ay nasasakop ng politika sa Pilipinas. Nagtataka kami, hindi mabigyan ng interim rin si Pangulong Duterte, di ba? Anong meron? Di ba? O talagang sabi ng iba, tama, chismis ng iba, habang nakaupo sila sa gobyernong ito, hindi makakalaya si Pangulong Duterte. Dahil sabi niya na sabi noon, na siya nila na yung pondo daw ginagamit sa ICC, pondo ng Pilipinas. Di ba? Pinagtutulong-tulungan nila si Duterte wag makalaya. Kasi pag nakalaya yun, talagang wala na, jackpot na ang panalo ng Duterte sa 2028. Yeah. At ito, ang mensahe ko naman sa mga loyalista na nag-celebrate at nagpalakpakan. Ang saya ninyo kasi nakulong si Pierre. Hindi namin kasalanan na nakakaya ang mga anak ninyo mga magnanakaw. Kasi yung mga anak ninyo mga bangag, mga anak ninyo ginagawa nilang break ng shabu, dapat lang sa kailan namatay sila sa war on drugs. Hindi, alam mo ang nakakalungkot. Ayoko na babanggit ko anong grupo. May grupong pinaglalaban nila. Kahit napatunayan na matay sa war on drugs at yung anak nila mismo sangkot at nahuli at namatay mismo doon sa pangyayari. Pinaglalaban nila yung anak nila. Na yun talaga. Para mo sa mga seta, mas pinaglaban mo yung drug addict kaysa doon sa biktima ng mga drug addict. Wala ako nakitang tumindig isa sa kanila na panagutin ang mga taong sumusuporta sa mga addict dahil mga pinatay nila ang dami ng mga inosente, mga babae, lahat. Wala kaming nakitang ganyan. Oo. Kaya nakapagtataka. Di ba? Yes.
intindihin niyo yung mga anak niyo. Sana, wala nang Duterte maupo. At sana, itong mangyayari sa inyo mga akwit kayo mag-alako pa sana unang anak ninyo ang malipas o biktima ng mga adik, babay mabuhay tayo lahat. Sana wala daw Duterte maupo na para yung anak niyo mabiktima, unang mabiktima. Real talk no? O eto, tinanggalan ko ng sounds kasi yung sounds niya talagang pang pang bongga yung sounds niya no? Tignan mo lakad niya, tignan mo Para yung datingan niya, parang ano to, scripted ba to? Tingnan mo datingan ni John Vic Galing, uy, daming bodyguard Timo, hanggang sa likod, may bodyguard talaga. Palibot siya, basta sa harap, meron yan. Tamo, yung mukha niya, alam niya nakatutok sa kanya camera, pero ganyan ang itsura niya. Pero kung si Isko Moreno yan, hindi ganyan yan. Alam ko nakalaban ni Isko Moreno to, nakaaway niya to. Hindi Alam ko, itong, di ba, alam ko, sa Cavite yata to, sa ba lugar to? Nakasagutan ni Yorme to, ni Isko Moreno. Hindi ko alam kung totoo chismis, Teka, i-search ko nga, Isko Moreno, saka John Vic. Ito natin, Alam ko, nakasagutan niya to, Ito. Yun, nakasagutan niya. Ito, ibibigay ko yung detalye. Buti hindi ka pinalaya si Yorme dyan. Kung si Yorme, saka ikaw, mas matapang si Yorme sa'yo. Mas matapang, di ba? Ito teka lang mga kaibigan natin ito. Ipapakita ko sa inyo yung sagutan nila. Ito. Alam mo, style kasi ng trapong politiko yan Yung botante, hindi botante. Total, doon na sila nakatira Next time, nagparehistros na sila doon sa bayan na yon na Cavite. Dati pa to 2021. Hindi dahil para iboto yung loko-loko na yon. Loko-loko pala Yorme, alam ng lahat ng ambisyon mong maging Pangulo. Wala namang issue doon, libre mangarap ang kahit sino. Pero sana ay huwag mong tapakan ng iba pang mga lamang umaangat para lamang umangat ka. Hindi ka pa Pangulo ay ang yabang muna. Ba sino mas mayabang? Ito may pinatunayan, ikaw. May pinatunayan din naman siya. Pero ito usapan ngayon, meron ba? Di ba? Kaya yung maibiya ito nag-away to, buti hindi ka pinalayas na may example, nakita ni Yorme, hoy, baba ka dyan sa container. Di ba? Gusto ko mga ganun pangyayari, birahin ganun, gusto ko mga, stay, baba ka dyan, yabang mo. Hindi gagawin nyo. Professional naman to. Professional naman silang dalawa na. Away politika lang to, itong pangyayaring ito. Di ba? Pero iniisip mo, sinita ni Yorme, John Vic, sinita ni Yorme. Pinababa sa container van. Di ba? Mga ganun balita, Ang angas di ba? Ito, tuloy natin, Wow, parang Terminator. Wow. Tingnan mo, talibot ng pulis, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 na pulis. Tapos may umescort pang isa doon sa gilid, Kala mo AI, Bigla may sumisipot na tao, bigla. Yan boo. Nakita niya siguro ang daming tao. Talaga, walang harang, tabi. Parang ganun Nakakatawa lang siya. Walang kurapan Kumarap ka naman, sir. Kurap naman tayo. Kita nyo? Walang kurapan yan. Ayan na. Ano kayo? Andyan na. Boom! Balibot. Formation. Akyat. Walang tutulong. Siyempre, makit na siya. Diba? Yan na. Yan, tumayong ganun, Di ba talagang pagka-akyat niya, pwede mo nang tumanaw Hindi gumanong kagad siya. Parang ipinakita niya talaga. Kasi kung body reaction lang, hindi ganyan Sir, hindi kita sinisiraan Sa akin lang pinapayuhan lang kita. Sa susunod, sir, huwag kang ganyan. Public servant kasi rin. Ipakita mo naman sa tao
yung gusto nila ipaglaban. Ano pa man kadahilanan yan, pinaglalaban nila, ano pa man kaparaan na yan. The more hindi naman nambabato, kagaya ng September 21, huwag ka magpakita ng ganyang gesture, sir. Kasi sir, para mo pinamalit yung mga nag-rally. Huwag ganun, sir. Mga taxpayer din yan, mga yan, sir. O, namura yan Tinuyog ng mura. Oh. Oh. Para may mai-report. Teka, picture lang ko para may mai-report. Yan na. Makikita niyo mamaya, minura siya, mo. Ayan na. Dami, Sabi, overkill daw yung security. Hindi, wala na problema dyan, overkill yung security para mas marami yan naman. Pero ito, nasira yung gano'n niya. Alam mo, hindi pag gano'n niya, naapektuhan yung mga pulis sa kanya. Nadama yung mga pulis sa kanya. Parang ang yabang nila tuloy. Isa lang nagdala pero parang kabuuan nadamay. Ayun na. Minumura siya. Minumura ka baba ka dyan. Minumura siya lang. Tingnan mo sagot ni di John Vic. Tingnan mo may sagot mamaya. Tingnan mo sagot niya mamaya. Tuta ka. Ay, naku, nakakaya. Ano ba ginagawa? John Vic. Di ako sabi niya siya. Ba't kasi nandiyan ka? Di ba? Mas maganda hindi ka nag-appearance siya tapos gumanyan ka pa. Di ba mga kababayan? Nakaka-insulto po yun, sir. Nakaka-insulto po yun. John Vic, bumaba ka dyan! John Vic, bumaba ka dyan! Ano ka ngayon, di ba? Ano ka ngayon, di ba? Yan sabi ko sa'yo. Di ba? Buti hindi Cisco Moreno nagpababa sa'yo. Hindi gusto ko ito idol ko kasi adjust sila sa Maynila. Di ba? Naghumingi siya ng permit diyan kay Isko Moreno. Buti, hindi ako gusto idol ko kasi presensya na idol ko kasi si Isko Moreno yeah. Gusto ko sana pumunta si Isko Moreno diyan yung tipong scenario sawayin siya Stoy. Baba ka nga diyan, baba. Yorme, title Yorme, sinita si John Vic. Bumaba Yorme, nagalit kay John Vic, sinita. Di ba? Parang gano'n Hindi na mangyari. Ano lang yun? Scenario lang yun. Pero talagang nagkasagutan sila noong 2021. Di ba? Ano yung sinisigaw nila kanya laban sa'yo? Papahinga mo It's okay. I can take it. I don't have an ego to protect. So, okay lang sa akin. Okay lang sa kanya. Sigaw ng Marcos resign so may nakakasiti ba kaso? Wala naman. They have a right to be heard. So, makikinig lang kami. Sir, personally, bakit pumunta mo kayo dito para makita? I'm always on top of the situation. Pumunta siya dyan, bakit kaya? Ayoko kasi makita yung mga kapulisan natin na nag-iisa lang dito dahil makita nila as much as they are willing to sacrifice. Yung mga tao sir na pinaglalaban kung bakit sila nandyan, hindi mo naunawaan? Inunawa mo yung mga pulis? Okay, granted. Walang problema. Kasi yung mga pulis din talaga nakipaglaban niya sa yung mga riot Pero yung taong bayan, inalala mo ba? May pagganyan-ganyan ka pa, sir? Yeah. Yung leader na nakasama rin. Napipikon ba kayo dun? Napipikon ba kayo dun sa mga sir? Hindi, sabi niya. Wala, kasama sa politika yan. Kasama sa politika. Sir, hindi to politika usapan, sir. Ano kasama sa politika? Ibig sabihin, nag-rally na bupolitika? Kasama na sa politika, Sir, kasama ka sa politika kasi politics tayo. Pero yung sitwasyon, sir, hindi na politika to, labas na to, sir. Taong bayan na pinag-uusapan dito, sir. Diba? Kasama yan. Okay lang ba? Dapat, alam mo kung si Yorme ito nakarap dito, magsalita, ang sasabihin niya, mga kabayan, pasensya na kayo baka yakapin siya ng mga nagrarally. Totoo lang. Pag nagsalita yung mama yun, di ba sabi niya, alala ko kasi si Junior nagsalita, di ba? Dati Isko, yung 200 yatang bahay, pangarap lang namin yan. 200 sa NHA, pangarap lang namin yan. Biruin mo, Pangulo ka, sabihan mo sa mayor, pangarap mo lang yan. Ibig sabihin, mas magaling sa'yo si Isko bilang Pangulo. Ganun ba yun? Sana si Isko na lang pinaupo mo. Di ba? Totoo, di ba? Ano ka ba naman? Mapapanood na ibang bansa yun. Presidente, pinuri ang mayor na mas magaling. Alam mo yun? Di sabagay, sila tayo digong.
pinuri din si Mayor Cisco, di ba sabi, mas magaling tun sa akin tao na to. Di ba sabi ni Mayor Cisco Moreno ni Datay Digong niyan? Okay lang yan. Pero tao lang tayo. Pero super, okay na sa akin. Nakita nyo, minumula ako kanina. Okay lang. Masama yan. Okay lang, pero sa mga loob niyan. Sige nga, alis ka nga, mag-isa ka. Peace to all mankind. Yun lang kayo. Diba? Mamakita namin kayo. At makakaasa kayo ng posisyon na hanap kayo darating. Rimulya! Hoy! Rimulya, makinig ka sa akin! Makinig ka! Hindi nyo pag-aari ang Pilipinas! Oh, hindi mo pag-aari ang Pilipinas. Ha? Huwag kayo mag-hari-hari ang Pilipinas! Sa aming pong mga sinyo, sa aming mga nakikita ngayon, Tingnan mo, nagsasalita siya, ganun pa rin siya. Oh. Nakakabastos po, sir. bankrupt ang PhilHealth! Dapat yung kami mo na agano na lang. Pakumbaba kasi yan eh. Pero inaaganon ka, hindi ka nagpapakumbaba. Yun lang yun, sir. Sa simple, sir, yung ganyan mo, sir, wala ka nga sinasabi, pero mas nagsalita ka na lang eh. Na may mic kayo, may microphone kayo. O huminahon kayo ha, pakinggan namin lahat ng hinain nyo. Kasi inaaganon ka? Ah, ikaw, kayo, sige. Sino papapuro dito? Bankrupt ang PhilHealth! Walang mga gamot para sa ating mga sinyo. Ano ang aming kinakatakutan? Hindi lang kami ng mga senior na ang aming buhay ay may sina. Kundi ang aming iniisip ay ang aming mga anak at apo. At kayo din naman na nabibigyan. O, tingnan mo pa yung sisigaw nila. Tama, di ba? Na sinisigaw nila para doon sa mamamaya, sa anak nila, sa PhilHealth, ganyan, etc. Gaganyan ka? Seryosong, problema to, gaganyan ka? Ano ba naman? Malapit na rin kayo mag-senior. Ilang taon naman. At kayo rin naman ay umaasa. May pera yan, kahit di kailangan ng pasinyo-sinyo na, may mga pera po yan, sir. Sa PhilHealth, sa mga gamot na nasa ating mga hospital. Ngunit tingnan niyo ang kalagayan sa ating mga hospital at ang ating mga pahalan para sa ating mga anak. Hindi ito nasusuportahan ng mabuti. Saksakan sila sa mga... Para siya sabi ni John Benito, sige, sumigaw lang kayo dyan. Dito lang ako. Parang alam mo yun, dami ka may isip eh. Punong-puno ang mga ward. Kulang ang mga classroom. Ano ang kinabukasan ng ating mga anak at ako kung ganito ang kalagayan natin? Tanungin ko kayo, may mga magulang kayo. Kayo rin ay mga magulang. Darating din ang araw na kayo ay manghihina, magkakasakit at mangangailangan ng tulong at hindi magiging sapat ang inyong mga sahod. Tayong lahat ay apektado ngayon at kung hindi maayos ang sistema ito na bulok, kawawa ang ating sinabukasan, lalo na sa ating mga anak at ako. Kagulo, tabo. Si Chief Latates had a very constructive talk with the leadership. Wala kaming tao sa loob, wala kaming tao sa labas na naka-armas. So purely, lang kami doon, monitoring and securing. Pero no armed components ang nasa. Wala kang armas, nakaganon ka naman. May tao tayo. Di ba? Di armado. Parang nakikita nyo ngayon dito, yung naka-armas na dito yung mga kasama ko. Yung kasama ni Chief, tsaka kasama niya. Pero lahat ng riot police ko nakita nyo, hindi sila armado. Siyempre, hindi katulad dati. But at least a warning. Okay, hanggang dito lang po muna tayo. Yan, papagunin ng pahinga mo yan. Hanggang dito lang po muna tayo. Sir, last na salita po. Sa susunod po, sir, pupunta kayo rally. Damdamin po ng tao yan na ipahatid sa inyo sa gobyerno. Sila po, kayo po nakaupo eh. Hindi po nila kailangan ng maigpit na salita. Sabi niya, ang taong galit, pag sinalubong mo ng galit, lalong manggagaliti sa galit. Dapat, sir, public servant ka, sir. Taxpayer ang pinapasahod sa'yo, sir. Dapat wag kang gestion ng ganyan. Kasi malaking bagay yan, sir, eh. Malaking impact yan, eh. Nagsalita ka na lang sana mainahon, maunawaan ka pa nila, eh. Pero gaganyan ka, iba, sir, eh. Aminin mo, sir. Aminin mo. Diba? Mali ang ganyan, sir. Sana sa susunod, sir, wag mo lang gawin yan. Gawin mo yan sa ibang lugar na hindi naman rally, no? O paano? Paalam sa inyong lahat.